Sa gitna ng umiinit na usapin sa pagitan ni Tito Soto at ng Supreme Court of the Philippines, muling nabuhay ang matagal ng debate. Kailan ba nagiging judicial overreach ang isang desisyon ng Korte Suprema at kailan naman ito simpleng pagtupad lamang sa kanilang constitutional duty? Sa isang demokrasya tulad ng Philippines, malinaw ang prinsipyo ng separation of powers. May kanya-kanyang saklaw ang ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. Ngunit sa aktuwal na takbo ng gobyerno, hindi laging malinaw ang hangganan. Para sa mga kritiko, kapag tila nakikialam ang Korte Suprema sa mga pulisya o batas na ginawa ng Kongreso, ito raw ay paglabag sa mandato ng mga halal ng bayan. Ang punto ng kampo ni Soto ay simple. Ang lehislatura ang gumagawa ng batas at dapat igalang ng hudikatura ang intensyon ng mga mambabatas. Kapag binabasura o binabago ng Korte Suprema ang isang batas dahil umano sa pagiging unconstitutional nito, may ilan na nagsasabing pinapalitan nito ang hatol ng taumbayan na nagluklok sa kanilang mga kinatawan. Ngunit sa kabilang banda, malinaw din sa saligang batas na tungkulin ng Korte Suprema ang judicial review, ang kapangyarihang suriin kung ang isang batas o aksyon ng gobyerno ay naaayon sa konstitusyon. Hindi ito kapritsyo o personal na opinyon lamang ng mga mahistrado. Ito ay isang mahalagang mekanismo upang masiguro na walang sangay ng gobyerno ang lalampas sa limitasyon ng kanilang kapangyarihan. Kung ang Kongreso ay maaaring gumawa ng anumang batas ng walang pagsusuri, mawawala ang balanse ng kapangyarihan. Ang tanong ngayon, saan nagtatapos ang constitutional duty at saan nagsisimula ang judicial overreach? Ang sagot dito ay hindi laging itim o puti. Halimbawa, kung ang Korte Suprema ay nagdedeklara ng isang batas bilang labag sa konstitusyon dahil malinaw na nilalabag nito ang Bill of Rights, ito ba ay overreach? O ito ba ay simpleng proteksyon sa karapatan ng mamamayan? Sa ganitong konteksto, makikita na ang papel ng hudikatura ay hindi lamang teknikal na interpretasyon ng batas, kundi pangangalaga sa fundamental na prinsipyo ng demokrasya. Mahalagang tandaan na ang konstitusyon ang pinakamataas na batas ng bansa. Lahat, Senado, Kongreso, Pangulo at maging ang mga mamamayan ay saklaw nito. Kung may hindi pagkakaunawaan sa interpretasyon, natural na ang huling salita ay nasa Korte Suprema. Hindi ito nangangahulugan na sila ay mas makapangyarihan kaysa sa iba, kundi sila ang tagapamagitan sa mga hidwaan ng kapangyarihan. Gayunpaman, hindi rin maikakaila na may mga pagkakataon sa kasaysayan na ang mga desisyon ng Korte Suprema ay tinuligsa bilang labis na pakikialam sa pulisiya. Sa ganitong mga pagkakataon, ang usapin ay nagiging politikal at ang debate ay lumalabas sa korte patungo sa publiko. Dito pumapasok ang kahalagahan ng transparency at malinaw na paliwanag ng Korte Suprema sa kanilang mga desisyon. Kapag naipapaliwanag ng maayos ang legal na batayan, mas naiintindihan ng publiko na ang desisyon ay nakaangkla sa batas at hindi sa personal na paniniwala. Sa perspektibo ni Soto, maaaring ang kanyang paninindigan ay nakaugat sa paniniwala na ang mandato ng mga halal na opisyal ay dapat igalang. Bilang isang veteranong mambabatas, nakikita niya ang proseso ng paggawa ng batas bilang produkto ng deliberasyon, debate at kompromiso. Kapag ito ay tila nababaliwala ng isang desisyon ng hukuman, natural lamang na maramdaman na may nawawalang balanse. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang mas makapangyarihan, kundi kung paano mapapanatili ang checks and balances. Ang judicial review ay hindi imbensyon ng modernong panahon. Ito ay isang fundamental na sangkap ng konstitusyonal na demokrasya. Kung wala ito, maaaring maging absolutist ang lehislatura o ehekutibo. Kung sobra naman ang paggamit nito, maaaring masakal ang demokratikong proseso. Kaya sa usaping judicial overreach or constitutional duty, mahalagang tingnan ang konteksto, ang legal na batayan at ang epekto sa taumbayan. Hindi sapat ang emosyon o politikal na retorika. Ang tunay na sukatan ay kung ang desisyon ba ay nakaangkla sa malinaw na probisyon ng konstitusyon at jurisprudence. Sa huli, ang lakas ng isang demokrasya ay hindi nasusukat sa kawalan ng hidwaan, kundi sa kakayahan nitong resolbahin ang mga ito sa loob ng balangkas ng batas. Ang debate sa pagitan ni Soto at ng Korte Suprema ay hindi simpleng banggaan ng personalidad, kundi refleksyon ng mas malalim na diskurso tungkol sa kapangyarihan, responsibilidad at hangganan ng bawat sangay ng gobyerno. At marahil, sa patuloy na pag-uusap at pag-unawa, mas lalalim pa ang ating pagpapahalaga sa konstitusyon bilang buhay na dokumento na gumagabay sa ating pambansang direksyon. Ang unang pangunahing punto sa diskusyon ng usapin sa pagitan ni Tito Soto
at ng Supreme Court of the Philippines ay ang malinaw na hangganan ng kapangyarihan sa ilalim ng prinsipyong separation of powers. Sa konstitusyonal na demokrasya, ang separation of powers ay fundamental na mekanismo upang maiwasan ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iisang sangay ng pamahalaan. Ang layunin nito ay tiyakin na ang bawat sangay, lehislatura, ehekutibo at hudikatura ay may kani-kaniyang responsibilidad at saklaw at hindi maaaring lampasan ang limitasyong itinakda ng konstitusyon. Ang kasong ito ay nagbubukas ng diskurso kung paano ang hudikatura, partikular ang Korte Suprema, ay dapat kumilos sa harap ng mga aksyon ng lehislatura at kung ano ang maituturing na overreach. Sa aktual na aplikasyon, may malinaw na mandato ang Kongreso na gumawa ng batas at maglatag ng pulisya para sa kapakinabangan ng publiko. Ang mga mambabatas ay direktang hinahalal ng taumbayan at ang kanilang aksyon ay produkto ng debate, deliberasyon at kompromiso. Dito nagmumula ang pananaw ng mga kritiko tulad ni Soto na ang anumang pag-apekto ng Korte Suprema sa isang batas ay maaaring ituring na paglabag sa mandate ng mga halal na opisyal. Sa ganitong pananaw, kapag pinapawalang bisa o binabago ng hudikatura ang batas, tila ipinapalit ng hukuman ang desisyon ng Kongreso na sa kanilang pananaw ay isang direktang representasyon ng popular na kalooban. Ang pagbibigay pansin sa intensyon ng Kongreso at sa proseso ng paggawa ng batas ay mahalaga sa pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng kapangyarihan, ng sangay ng lehislatura at ng hudikatura. Subalit, sa kabilang banda, ang Korte Suprema ay may malinaw na mandato sa ilalim ng konstitusyon na magsagawa ng judicial review. Ang kapangyarihang ito ay nagbibigay daan sa hudikatura upang suriin kung ang mga batas at aksyon ng gobyerno ay naaayon sa saligang batas. Hindi ito arbitrary o kapritsoso. Ito ay isang paraan upang tiyakin na walang sangay ng pamahalaan ang lalampas sa limitasyon ng kanilang kapangyarihan at maaring magdulot ng paglabag sa karapatan ng mamamayan. Ang prinsipyo ng judicial review ay nakaugat sa ideya na ang saligang batas ang pinakamataas na batas ng bansa at dapat ito ay protektahan laban sa posibleng abuso ng kapangyarihan ng lehislatura o ehekutibo. Ang mekanismong ito ay nagiging safety net na pumipigil sa paggawa ng batas na labag sa karapatang pantao o sa iba pang pangunahing probisyon ng saligang batas. Ang usapin ng hangganan ng kapangyarihan ay lalong nagiging komplikado sa mga kasong tulad ng kay Soto. Kapag ang Korte Suprema ay nagdedeklara ng isang batas bilang labag sa konstitusyon, maaaring lumitaw ang batikos mula sa mga mambabatas at politiko na nakikita ito bilang paglabag sa demokrasya o pakikialam sa legislative prerogative. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, ang aksyon ng hudikatura ay hindi lamang nakatuon sa teknikal na interpretasyon ng batas kundi sa pangangalaga sa prinsipyo ng rule of law. Ang separation of powers ay hindi nangangahulugan na ang bawat sangay ay may ganap na kalayaan sa kanilang desisyon. Ang balanse ay dapat mapanatili sa pamamagitan ng checks and balances at dito pumapasok ang papel ng judicial review. Mahalaga ring isaalang-alang na ang separation of powers ay hindi isang harang na naghihiwalay sa bawat sangay. Ito ay isang dinamiko at interaktibong sistema. Ang bawat sangay ay maaaring magkaroon ng limitadong kapangyarihan sa isa't isa upang mapanatili ang balanse. Halimbawa, ang Kongreso ay may kapangyarihang gumawa ng batas, ngunit ang batas na ito ay maaaring suriin ng Korte Suprema. Ang Pangulo naman ay may kapangyarihang ipatupad ang batas. Ngunit ang kanyang aksyon ay maaari ring suriin kung ito ba ay naaayon sa batas at konstitusyon. Ang interaksyong ito ay nagbibigay diin na ang hangganan ng kapangyarihan ay dapat malinaw ngunit hindi rigid. Ito ay dapat sapat na flexible upang tugunan ang mga kasalukuyang pangyayari ngunit sapat ding matatag upang mapanatili ang prinsipyo ng checks and balances. Sa ganitong konteksto, ang pangunawa sa hangganan ng kapangyarihan ay nangangailangan ng balanseng pagtingin. Hindi sapat na tingnan lamang ang legal na aspeto ng bawat aksyon. Kailangan ding maunawaan ang intensyon, epekto at implikasyon nito sa demokratikong proseso. Ang mga kritiko ay tama sa pagtutok sa mandate ng mga halal na opisyal, ngunit ang hudikatura rin ay may obligasyon na tiyakin na ang bawat batas ay sumusunod sa konstitusyonal na pamantayan. Ang paglabag sa prinsipyo ng separation of powers ay hindi lamang isang legal na issue, kundi isang moral at institusyonal na usapin dahil nakakaapekto ito sa tiwala ng publiko sa buong sistema ng pamahalaan.
Ang kaso ni Soto ay nagbibigay rin ng halimbawa kung paano nagiging maselan ang pag-intindi sa separation of powers. Ang bawat desisyon ng Korte Suprema ay maaaring masilip sa lente ng politika at ang mga mambabatas ay maaaring magturing na ang judicial review ay isang uri ng overreach. Subalit kung walang mekanismo upang suriin ang mga batas, mawawala ang proteksyon laban sa posibleng abusong aksyon ng lehislatura. Ang tamang balanse ay makakamit lamang sa pamamagitan ng malinaw na hangganan ng kapangyarihan, malalim na pag-unawa sa mandate ng bawat sangay, at bukas na diskurso sa pagitan ng publikong humuhusga sa aksyon ng mga opisyal at ng mga hukom na nagsusuri sa legalidad ng kanilang mga aksyon. Sa kabuuan, ang unang keynote ay nagpapakita na ang malinaw na hangganan ng kapangyarihan ay hindi lamang simpleng legal na prinsipyo, kundi isang pundasyon ng demokrasya. Ang separation of powers ay nagbibigay ng proteksyon laban sa abuso, ngunit kailangan din itong ipatupad ng may pag-unawa at respeto sa mandate ng bawat sangay. Ang banggaan sa pagitan ni Soto at ng Korte Suprema ay hindi simpleng usapin ng personal na alitan, kundi refleksyon ng mas malalim na prinsipyo ng balanse, checks and balances, at proteksyon sa konstitusyon. Ang tamang aplikasyon nito ay mahalaga hindi lamang sa legal na proseso, kundi sa pagtitiyak na ang demokrasya sa Philippines ay mananatiling matatag at makatarungan para sa lahat ng mamamayan. Ang ikalawang pangunahing punto sa diskusyon hinggil sa usapin ng judicial overreach o constitutional duty sa pagitan ni Tito Soto at ng Supreme Court of the Philippines ay ang kapangyarihan ng judicial review bilang proteksyon sa konstitusyon at sa karapatan ng mamamayan. Sa isang demokratikong lipunan, malinaw na ang bawat sangay ng gobyerno ay may kani-kaniyang responsibilidad, ngunit walang sangay ang dapat maging lampas sa limitasyon na itinakda ng saligang batas. Ang judicial review ay isang mekanismo na naglalayong tiyakin na ang mga batas, pulisiya o aksyon ng pamahalaan ay hindi lumalabag sa pinakamataas na batas ng bansa at sa karapatan ng bawat mamamayan. Ito ang pundasyon ng konstitusyonal na proteksyon laban sa posibleng abuso ng kapangyarihan ng lehislatura at ehekutibo at nagiging mahalagang balanse sa pagitan ng mandate ng mga halal na opisyal at ang obligasyon ng hudikatura na protektahan ng saligang batas. Kapag pinag-uusapan ang judicial review, mahalagang maunawaan na ito ay hindi isang simpleng kapangyarihan upang basta-basta magsalita ang Korte Suprema o maging arbitraryo sa kanilang mga desisyon. Ang judicial review ay nakaugat sa konstitusyonal na mandato at sa prinsipyo ng rule of law. Ang saligang batas ng Philippines mismo ay nagbibigay ng malinaw na kapangyarihan sa Korte Suprema na suriin ang legalidad at konstitusyonalidad ng mga batas at aksyon ng pamahalaan. Sa ganitong konteksto, ang pagdedeklara ng isang batas bilang labag sa konstitusyon ay hindi labis na pakikialam, kundi isang paraan upang tiyakin na ang karapatan ng publiko ay hindi nalalabag at ang pamahalaan ay nananatiling nakapaloob sa balangkas ng batas. Ang judicial review ay naglilingkod bilang isang proteksyon sa mamamayan. Halimbawa, kapag may batas na nilikha ng Kongreso na maaaring magdulot ng diskriminasyon, maglabag sa karapatan sa malayang pagpapahayag o sumalungat sa iba pang probisyon ng saligang batas, ang Korte Suprema ay may tungkulin na suriin ang naturang batas at tiyakin na ito ay naaayon sa konstitusyonal na pamantayan. Kung walang judicial review, mawawala ang huling linya ng depensa laban sa posibleng abuso ng kapangyarihan ng lehislatura o ehekutibo. Ang proteksyong ito ay hindi lamang legal na mekanismo kundi moral at demokratikong responsibilidad ng hudikatura upang pangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan. Mahalaga ring tandaan na ang judicial review ay hindi humahadlang sa lehislatura o ehekutibo na gawin ang kanilang trabaho. Sa halip, ito ay nagbibigay ng balanse. Ang Kongreso ay may mandate na gumawa ng batas at maglatag ng pulisiya, ngunit ang kanilang mga aksyon ay hindi lampas sa konstitusyon. Ang Pangulo ay maaring magpatupad ng batas at pamahalaan ang ehekutibo, ngunit ang kanilang mga hakbang ay maaari ring suriin kung ito ba ay naaayon sa batas at protektado ang karapatan ng publiko. Ang judicial review ay nagbibigay ng mekanismo upang matiyak na ang bawat aksyon ay may accountability at ang gobyerno ay nananatiling responsable sa ilalim ng batas. Sa kasong ito, ang pagtingin sa desisyon ng Korte Suprema bilang constitutional duty ay may malalim na batayan. Halimbawa, kung ang isang batas ay malinaw na lumalabag sa Bill of Rights, ang pagtanggi ng hukuman dito ay hindi labis na pakikialam kundi pagtupad sa tungkulin nitong pangalagaan ang pangunahing karapatan ng mamamayan. Sa ganitong sitwasyon, ang judicial review ay hindi lamang proteksyon ng legalidad, kundi proteksyon ng demokratikong prinsipyo at karapatang pantao.
Ang fundamental na prinsipyo ng judicial review ay nagpapakita na ang hudikatura ay hindi neutral na tagamasid lamang. Ito ay aktibong bahagi ng sistemang konstitusyonal na tumitiyak na ang bawat aksyon ng gobyerno ay naaayon sa batas. Isa pang aspeto ng judicial review ay ang papel nito sa pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno. Kapag may hindi pagkakaunawaan o paglabag sa mandate, ang Korte Suprema ay nagsisilbing arbiter upang matiyak na walang sangay ng pamahalaan ang nagiging absolutist o nag-aabuso sa kapangyarihan. Halimbawa, kung ang lehislatura ay gumawa ng batas na lumalabag sa konstitusyonal na karapatan, ang judicial review ay nagbibigay daan upang maitama ang sitwasyon. Sa ganitong paraan, ang judicial review ay nagiging instrumento ng checks and balances at hindi isang paraan upang maging dominanteng kapangyarihan ang hudikatura. Ang proteksyon ng karapatan ng mamamayan sa pamamagitan ng judicial review ay may malalim na epekto sa tiwala ng publiko. Kapag ang desisyon ng Korte Suprema ay malinaw na nakabase sa konstitusyonal na prinsipyo at legal na batayan, ito ay nagpapalakas ng tiwala ng mamamayan sa hudikatura at sa buong sistemang pampamahalaan. Ang transparency at malinaw na paliwanag ng bawat desisyon ay mahalaga upang maipaliwanag sa publiko na ang judicial review ay bahagi ng demokratikong proseso at hindi arbitraryong hakbang. Kung ang publikong pananaw ay naiimpluwensyahan ng politikal na retorika, maaaring maliitin ang kahalagahan ng judicial review. Kaya naman, ang malinaw na komunikasyon at edukasyon ng publiko hinggil sa tungkulin at limitasyon ng hudikatura ay kritikal. Sa kabilang dako, may mga pagkakataon rin na ang judicial review ay tinuturing ng ilan bilang labis na pakikialam, lalo na kung ang desisyon ay may politikal na implikasyon. Dito pumapasok ang debate sa pagitan ng constitutional duty at judicial overreach. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang judicial review ay may malinaw na legal na basehan at ang hangganan nito ay naaayon sa saligang batas. Ang pagtingin sa judicial review bilang constitutional duty ay nagpapakita na ang hudikatura ay may obligasyon na protektahan ang karapatan ng bawat mamamayan laban sa posibleng abuso, hindi lamang sa lehitimong interes ng gobyerno, kundi pati na rin sa pangangalaga ng demokratikong prinsipyo. Ang kahalagahan ng judicial review ay lalong nagiging maliwanag sa mga kasong may malawakang epekto sa publiko. Ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi lamang nakakaapekto sa isang sektor o individual, kundi sa buong sistema. Ang tamang aplikasyon nito ay nagtitiyak na ang pamahalaan ay mananatiling accountable at ang bawat batas ay nakapaloob sa balangkas ng saligang batas. Ang judicial review ay nagsisigurong walang batas o aksyon na lampas sa konstitusyonal na limitasyon ang maipapatupad, kaya't ang demokrasya at karapatan ng mamamayan ay protektado. Sa kabuuan, ang ikalawang keynote ay naglalarawan ng judicial review bilang mahalagang instrumento ng proteksyon sa konstitusyon at sa karapatan ng mamamayan. Hindi ito isang arbitraryong aksyon ng Korte Suprema, kundi isang tungkulin na nakaangkla sa batas at konstitusyon. Ang pag-unawa sa judicial review bilang constitutional duty ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng checks and balances, accountability, at proteksyon ng demokratikong prinsipyo sa Philippines. Sa ganitong pananaw, ang banggaan sa pagitan ni Soto at ng Korte Suprema ay hindi lamang usapin ng personal na opinyon o politikal na interes, kundi isang refleksyon ng mas malalim na prinsipyo ng pamahalaan at demokrasya, kung saan ang bawat sangay ay may tungkulin na protektahan at panatilihin ang balanse ng kapangyarihan. Ang ikatlong pangunahing punto sa diskusyon ng judicial overreach or constitutional duty sa pagitan ni Tito Soto at ng Supreme Court of the Philippines ay ang epekto ng ganitong banggaan sa tiwala ng publiko at sa balanse ng demokrasya. Ang tiwala ng mamamayan sa hukuman at sa buong sistema ng pamahalaan ay fundamental sa pagpapatatag ng demokratikong lipunan. Kapag may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno, partikular sa pagitan ng lehislatura at hudikatura, ang pananaw ng publiko ay maaaring maapektuhan. At dito pumapasok ang kahalagahan ng malinaw na komunikasyon, transparency, at pagpapaliwanag ng mga legal na desisyon sa mas malawak na publiko. Sa kaso ng banggaan ni Soto at ng Korte Suprema, maraming mamamayan ang maaaring bumuo ng opinyon batay sa politikal na retorika o media framing. Kapag ang mga mambabatas ay bumabatikos sa desisyon ng Korte Suprema, may panganib na ang publiko ay tingnan ang hukuman bilang masyadong makapangyarihan o bilang humahadlang sa legislative mandate.
Sa kabilang banda, kung ang desisyon ng hukuman ay maayos na ipinaliwanag at nakabatay sa malinaw na probisyon ng konstitusyon, mas naiintindihan ng publiko ang rasyonale nito at mas nagiging matibay ang kanilang tiwala sa integridad ng hudikatura. Ang pag-unawa sa epekto sa tiwala ng publiko ay mahalaga dahil ang judicial credibility ay hindi lamang nakasalalay sa legal na batayan kundi pati sa perceptual legitimacy na nakikita ng mamamayan. Ang balance ng demokrasya ay isang kritikal na aspeto sa usaping ito. Ang checks and balances ay isang mekanismo na pumipigil sa anumang sangay ng gobyerno na maging absolutist o labis ang kapangyarihan. Kapag ang judicial review ay maayos na naipapatupad, ang lehislatura at ehekutibo ay natututo na may limitasyon ang kanilang kapangyarihan at ang publiko ay nakikinabang dahil may proteksyon laban sa posibleng abuso. Gayunpaman, kapag nagkaroon ng perception ng judicial overreach, maaaring lumitaw ang tensyon sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno at magdulot ng politikal na polarisasyon. Sa ganitong konteksto, mahalaga na ang judicial review ay maipaliwanag ng maayos at maging batayan ang transparency at clarity sa pagdedesisyon upang maiwasan ang maling interpretasyon at pagbibigay ng negatibong imahe sa hudikatura. Isa sa pinakamahalagang epekto ng ganitong banggaan ay ang implikasyon nito sa participatory democracy. Ang mga mamamayan ay nakasalalay sa desisyon ng hukuman hindi lamang para sa legal na resolusyon, kundi para sa pagtiyak na ang kanilang karapatan ay pinoprotektahan. Kung ang hukuman ay nakikialam ng walang malinaw na paliwanag, maaaring mawala ng tiwala ang publiko sa sistema. Sa kabilang banda, ang malinaw at matibay na paliwanag sa judicial decision ay nagpapakita na ang hukuman ay gumaganap ng tungkulin nito sa ilalim ng konstitusyon at ito ay nakakatulong upang mapanatili ang balanse ng demokrasya at respeto sa rule of law. Ang tiwala ng publiko ay mahalaga dahil ito ang nagiging pundasyon ng suporta sa sistema ng pamahalaan at sa pagtanggap sa mga desisyon ng hukuman bilang lehitimo at makatarungan. Ang epekto ng banggaan sa balanse ng demokrasya ay hindi lamang nakikita sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno, kundi pati na rin sa loob ng lipunan mismo. Kapag ang publiko ay nahahati sa opinyon tungkol sa desisyon ng hukuman, maaaring tumaas ang politikal na tensyon at magkaroon ng societal polarization. Ang transparency, edukasyon at malinaw na pagpapaliwanag sa judicial reasoning ay mahalaga upang mabawasan ang maling pagkaunawa at maling interpretasyon ng mga mamamayan. Ang isang hukuman na malinaw na nagpapaliwanag sa batayan ng desisyon ay nakakatulong sa pagbuo ng informed citizenry na may kakayahang unawain ang legal at konstitusyonal na prinsipyo sa likod ng mga aksyon ng gobyerno. Mahalagang tandaan na ang legitimacy ng hudikatura ay nakabatay sa legal authority at sa perceptual authority. Ang legal authority ay ang kakayahan ng hukuman na gumawa ng desisyon batay sa konstitusyon at batas, samantalang ang perceptual authority ay ang tiwala at pagtanggap ng publiko sa mga desisyong iyon. Kapag may tensyon sa pagitan ng lehislatura at hukuman, ang perceptual authority ay maaaring maapektuhan. Halimbawa, kung ang desisyon ng Korte Suprema ay tinitingnan ng publiko bilang labis na pakikialam, kahit na legal ang batayan nito, maaaring bumaba ang tiwala sa integridad ng hudikatura. Kaya mahalaga na ang hukuman ay hindi lamang nakabase sa batas, kundi may malinaw na pagpapaliwanag at komunikasyon sa publiko. Ang tiwala ng publiko ay may direktang implikasyon sa political stability at democratic resilience ng bansa. Kung ang publiko ay naniniwala na ang hukuman ay patas, tapat at sumusunod sa konstitusyon, mas malaki ang posibilidad na tanggapin ang desisyon kahit na hindi sang-ayon ang ilang sektor. Kung ang tiwala ay mababa, maaaring tumaas ang tensyon at magkaroon ng political backlash na maaaring magdulot ng destabilization. Kaya, ang kahalagahan ng public perception ay hindi lamang sa reputasyon ng hukuman, kundi sa kabuuang kalagayan ng demokratikong proseso sa Philippines. Bukod dito, ang epekto sa tiwala ng publiko ay may long-term implications. Ang consistent na pagpapaliwanag at accountability sa judicial decisions ay nakakatulong sa pagbuo ng culture of rule of law. Ang mamamayan ay natututo na ang judicial review ay hindi arbitraryo, kundi bahagi ng proteksyon ng kanilang karapatan at ng konstitusyon. Sa kabaligtaran, kapag may perception ng overreach at kakulangan sa transparency, maaaring mawalan ng respeto ang publiko sa legal system na maaaring magdulot ng disregard sa batas o pagdududa sa fairness ng democratic institutions. Ang ikatlong keynote ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng dialogue sa pagitan ng hukuman, mambabatas at publiko. Ang judicial decisions ay dapat ipaliwanag ng malinaw hindi lamang sa legal na termino, kundi sa paraan na maiintindihan ng ordinaryong mamamayan.
Ang pagbuo ng public understanding ay mahalaga upang maiwasan ang politikal na misinterpretation at pagtaas ng politikal na tensyon. Ang transparency at clarity sa legal reasoning ay nagbibigay daan sa informed debate at nagpapalakas sa democratic resilience. Sa kabuuan, ang ikatlong punto ay nagbibigay diin na ang epekto ng banggaan sa pagitan ni Soto at ng Korte Suprema ay hindi lamang legal, kundi socio-political. Ang tiwala ng publiko ay fundamental sa legitimacy ng judicial authority at sa balanse ng demokrasya. Ang transparency, malinaw na paliwanag at edukasyon ng publiko hinggil sa judicial reasoning ay kritikal upang mapanatili ang integridad ng hukuman at ang trust sa sistema ng pamahalaan. Sa ganitong pananaw, ang judicial review bilang constitutional duty ay hindi lamang isang legal na obligasyon, kundi isang mekanismo upang protektahan ang demokrasya, karapatan ng mamamayan, at tiwala ng publiko sa integridad ng buong gobyerno sa Philippines.